Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan, tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin ako'y dadalangin sa iyo, O poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin, sa pagkahabag mo ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot sa mga tao, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng linggo mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon ay tapos na po yung mga malalaking kapistahan ng ating simbahan at balik na po tayo ngayon sa tinatawag nating ordinary time na kalimitan po makikita ninyong suot ng pari pag nagmimisa, lalo na sa araw ng linggo, ay kulay green. Oo, yan po ang kulay ng ordinary time. Hindi naman po ibig sabihin na wala ng kwenta itong mga panahon ito kasi ordinary ang tawag natin. Hindi po. Mahalaga din po ito sapagkat ito po ay pagpapatuloy ng pagpapahayag
ng aral ni Kristo sa pamamagitan ng iba't ibang panahon ng ating simbahan. Sa araw ng linggong ito po, ng 12th Sunday ng Ordinary Time, ay ang Ebanghelyo po ay para bang pinagsama-samang mga aralin ng ating Panginoong Hesukristo, at ito po ang ating bibigyan ng pansin. Ang unang sinasabi ng Panginoon ay huwag daw mag-alala, huwag matakot. Walang sekreto na hindi marireveal at hindi malalaman. Sapagkat ang Panginoon Diyos po, alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Walang sekreto sa Panginoon. Kaya ang application po natin, sana ang lahat ng ating iniisip na alam ng Diyos, lahat ng ating sinasabi na alam din ng Panginoon Diyos, lahat ng ating ginagawa na alam din ng ating Panginoon Diyos, ay hindi natin ikakahiya, sapagkat ang lahat ay mabubunyag, ika nga. So para sa ating karangalan, sa tulong at awa ng Panginoon Diyos, lahat ng ating iisipin, wiwikain at gagawin ay sanang maging kaaya-aya sa harap ng Panginoon Diyos at sa lahat ng ating kapwa. Sunod naman po ay ang sinasabi ng Panginoon, what I say to you in the darkness is speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. Ang ibig sabihin po nito, yun daw mga tagubilin sa atin ng Panginoon, huwag nating ikakahiyang ipahayag sa iba sa pamamagitan ng ating salita, mabuting halimbawa, pakikisalamuha at buhay Kristiyano. Ang sunod na aral ng Panginoon, kasi parang pinagdugtong-dugtong po ito, huwag daw tayong matatakot sa pumapatay sa katawan, subalit hindi makakapatay sa kaluluwa. Ang katakutan daw natin ay yung makakasira at makakapatay, ika nga, sa katawan, sa ating katawan at sa ating buhay espiritual, at makakapagbulit sa atin sa impyerno. So, iingatan natin na huwag tayong, ika nga, padala sa anumang masama. Huwag tayong padala sa anumang tukso. Huwag tayong padala sa anumang hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon Diyos, sapagkat ito ang makakasira sa buhay ng Diyos sa ating buhay. So, iwasan daw natin ang mga pagkakataon ng pagkakasala, yung mga moments of, yung occasions of sin. Kung ito man ay tao, kung ito man ay anumang bagay o sitwasyon, iwasan po natin, sapagkat hindi natin dapat ipagpalit ang buhay na walang hanggan sa walang kwentang kasalanan na magbubulit sa atin sa impyerno at magkakait sa atin ng buhay na walang katapusan sa langit. Ang sunod namang mga aral ng Panginoon ay tungkol sa pagmamahal ng Ama sa langit. Ang sabi nga niya, kung ang mga ibon daw ay inaalagaan ng Panginoon at pinapakain niya, mahalaga sa Diyos ang lahat ng kanya nilikha, ang ibon, ang hayop, ang isda, ang punong kahoy, mahalaga sa Panginoon Diyos. Ay di ba mas mahalaga pa ang tao, sapagkat tayo nilikha ng Diyos according to His image and likeness. So tinuturo ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng Diyos. Wika nga ng Panginoon, kahit ang ating mga buhok ay bilang ng Panginoon. Bilang niya. That is an example of how He cares for us and He loves us. Kaya naman, bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos Ama sa langit, ang sinasabi ng Panginoon, everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my Heavenly Father. Ang sinumang hindi nahihiya na ipahayag na siya'y tagasunod ni Kristo,
at ikinagagalak ito, ikinapupuri ito, ay ituturing ni Kristo na napakalaking honor na tayo ay ipakilala din sa kanyang Ama sa langit. Kung kilalanin natin si Kristo sa buhay na ito, kikilalanin din niya tayo pagharap natin sa langit. At ang kabaliktaran ay ating iiwasan. Nang ibig sabihin ng Panginoon, ang sino man na itatwa ako, to deny me, kalimutan ako, talikdan ako, ay hindi ko rin siya tatanggapin. Tatalikdan ko rin siya pagdating sa Diyos Ama sa langit. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, napakahalaga na tanggapin natin, mahalin, sundin ang ating Panginoong Hesukristo. After all, di ba sinabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. Ang sino mang sumusunod sa Kanya, ang sino mang tumatanggap sa Kanya, ang sino mang nagmamahal sa Kanya, ay Kanya ring ikagagalak na ipakilala sa Diyos Ama sa langit bilang masigasig, tapat na tagasunod niya dito sa lupa at karapat-dapat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Through His loving eyes.